things weren't going as well as he claimed. He tried to hide his feelings, but they only gave him away. The longer I listened, the more I kept wishing I knew the right words to say. Can you reach my friend? You're the only one who can. Lord, I know you love him. Make him understand. Can you reach my friend? Bring his searching to an end. Help him give his heart to you. We talked for more than an hour, and I smiled when he mentioned your name. I said that I knew you and told him the difference you'd make. He never thought he would need you, but maybe he's changing his mind. As we said goodbye, Lord, I told him that I had found something he'd like to find. Can you reach my friend? You're the only one who can. Lord, I know you love him. Make him understand. Can you reach my friend? Bring his searching to an end. Help him give his heart, 'cause maybe he's ready tonight. Lord, he said that he might need to call on you. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po magpapasimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At maraming salamat po sa Panginoon dahil meron po tayong pagkakataon upang muli mag-aral at magbulay-bulay ng kanyang salita. So, magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood. So, kung sa oras na ito, meron po kayong mga Biblia sa inyong mga tabi. Nais ko pong samahan niyo po ko buksan ang inyong mga Biblia sa Hebrews chapter 10 verses 11 to 18. Akin pong uulitin. Hebrews chapter 10 verses 11 to 18. Akin pong babasahin.
Sandyan nyo na lamang po ako. So habang ako'y nagbabasa, kayo rin po ay nagbabasa ng habang sumusunod kayo sa akin. Okay, verse 11, and every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. From henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. 14, by one offering he hath perfected forever them that are sanctified, whereof the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. Verse 17, and their sins and iniquities will I remember no more. Now, where remissions of this is, there is no more offering for sin. Pagpalain ang nabasang salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, patawad po sa bawat pagkakasalang nagawa namin. Hiling po namin dakilang Ama sa mga sandaling to, inyo pong linisin ang aming mga puso at isipan. Kung meron pong natatanging karumihan sa aming mga puso at isipan, hiling po namin na kayo po ang siyang gumabay, luminis, at patawarin niyo po ito dakilang saliksikin niyo po ang aming puso at isipan at nang sa ganun magkaroon po kami ng pagkarapatan o pagkakataon na mapag-aralan ng mausay at maayos ang inyong banal na salita. Maraming salamat dakilang sa mga oras na ito na pinagkaloob nyo dahil meron po kaming pagkakataon upang mag-aral at magbulay-bulay ng inyong banal na salita. Hiling po namin dakilang Ama na nawaya kayo pong siyang kumilos sa puso ng bawat isa sa amin. Kayo pong siyang patuloy na mangusap sa amin dakilang kung meron po kayo pong magbukas ng aming mga puso at isipan nang sa ganun maunawaan po namin inyong banal na salita. Hiling ko po dakilang Ama na kayo pong siyang manguna sa akin. Wala po akong kakayanan maghayag at magbahagi ng salita nyo kung wala po ang gabay at pangunguna nyo. Naway makita po ng bawat isang mensahe nyo sa mga sandaling to at naway maging hamon po ito at maging kalakasan ng aming pananampalataya, maging kalaguan ng aming spiritual life. Pangunahan nyo po ang bawat isa at kayo pong siyang kumilos sa bawat isa. Aming pong tinataas ang inyong pangalan at aming ibinababa ang aming sarili. Ito pong aming dalangin sa tayong pangalan ng dakilang Panginoon Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, bago po ako magpatuloy, meron muna pong kung ating pong mapapansin dito sa ating gobyerno, meron pong mga kanya-kanyang department. Merong kanya-kanyang department ang gobyerno at isa sa department na meron ang gobyerno ay ang DPWH. Ibig sabihin, Department Public Works and Highway. Ibig sabihin, ang tungkulin nila ay magsaayos ng mga sirang kalsada, magsaayos ng mga bagay-bagay o gumawa at magdagdag ng mga kalsada. Mga tulay, yan po yung kanilang mga trabaho. So kung ating pong papansinin, meron po sa kalsada dito sa EDSA na ang kanilang isa sa ginagawa nila yung mga kalsadang mga sira na. Bakit? Sa haba ng panahon na ginagamit yung kalsadang yan, ay nasisira din. Kahit anong tibay ang kanilang ginagawa, nasisira din kasi tumatagal. Sa tagal ng panahon na ginagamit, sa dami ng mga sasakyan na dumadaan doon sa EDSA, at hindi lamang sa EDSA, kahit sa lahat ng mga national roads,
sa main roads, sa national roads, lahat yan ay gawain ng mga DPWH, no? National Highway. Okay. At habang may mga taong gumagawa dyan, may mga sasakyan na dumadaan naman. Pero along the way, doon sa mga kalsadang ginagawa, meron silang nilalagay na karatula. At ang nakalagay doon ay under construction. Men at work, under construction. Ibig sabihin, yung kalsada ay ginagawa, ongoing yung paggawa, no? At hindi lamang sa mga kalsada, mga buildings. May mga buildings na medyo may problema na, ginagawa rin yan. Nire-renovate. Lalo na yung mga matataas na building, nire-renovate po yan. Bakit? Kasi ayaw nila na magkaroon, balang araw, dumating yung araw o panahon, na bigla na lang bumagsak ito. Kaya ginagawa kaagad nila, yung mga maliliit na bagay, inaayos na kaagad nila. No, along the way sa kanilang paggagawa, sa abang ongoing yung kanilang construction sa building na yon, meron din nakalagay doon na men at work under construction. No? So meron ding mga babala sa bawat building na yan. Merong mag-ingat dahil may mga fallen debris, no? Okay. Now, sometimes mga kapatid, bakit tong mga bagay na ito ginagawa? Kasi ayaw nila habang sa dumarating na panahon ay magkaroon sila ng problema, lalo na sa sasakyan. Ayaw nila magkaroon ng disgrasya dahil lamang sa uka-ukang kalsada. Kaya ginagawa na kaagad, inaayos na kaagad, sinasaayos kaagad, maging sa mga building. At lahat yung mga yan na under construction, ayaw nila na magkaroon ng problema along the way o sa mga susunod na panahon. Okay. Sometimes mga kapatid, in the lives of the believers, sa buhay ng mga mananampalataya, ganun din. Sometimes we need to go through the course of our lives. Ibig sabihin, kailangan nating dumating sa panahon na isaayos din yung ating buhay. And that is what we call under construction. Kailangan din nating i-under construction yung ating buhay. No? For us to be properly used by the Lord, by our Lord and Savior Jesus Christ, para sa tayo ay magamit ng maayos ng ating Panginoon, no? What are the things to be construct in our lives? Ano ba yung mga bagay? Ano ba yung mga bagay-bagay na ayusin na dapat ayusin sa buhay natin? Ano ba yung mga dapat na ayusin sa buhay natin? Now, God's message for today is about under construction. Ibig sabihin, kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon sa oras nito o sa araw nito ay pinangamagatang pong under construction. Now, we have 3 things to ponder. Meron tayong 3 bagay na dapat nating isa-isip. 3 bagay lamang po, mga kapatid. Now, una, our hearts. Under construction, our heart, yung ating puso. Kailangan din nating isaayos, gawin, ayusin yung ating puso. Ano ba yung meron sa puso dapat nating ayusin? Buksan po natin Romans chapter 12 verse 9. Ayon po dito sa Romans chapter 12 verse 9. Sige, basahin po natin. Verse 9, let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good. Now, our hearts, under construction, our hearts, ano ba yung nandiyan sa puso natin? Yung love. Kapatid, kailangan nating isaayos ang ating puso, ang ating pag-ibig. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng let
love be without dissimulation. Ano ba ibig sabihin nito? Sa Greek word ng without dissimulation, ibig sabihin po, anopokritos. Ang ibig sabihin ng without dissimulation sa Greek word, ang ibig sabihin nun ay anopokritos. Sa English po, ang ibig sabihin unfeigned, undisguised, sincere. So ibig sabihin kapatid, ang without dissimulation, ibig sabihin tunay, walang pagkukunwari, walang pagbabalat kayo. Ibig sabihin kailangan yung puso natin, kailangan yung ating pagmamahal ay tunay, walang pagkukunwari, walang pagbabalat kayo. Minsan may mga tao na kapag nagmahal sa isang tao, kapag nagmahal, nagsabi ng mahal niya ang isang tao o mahal niya yung isang bagay, sa kabila nun, sa likod nun, hindi pala totoo. Ibig sabihin, sabi niya, mahal kita. Pero sa kabila nun, sa likod nun, galit na galit siya sa bagay na yan o sa tao na yan. Now, our hearts, so love, under construction, our heart, our love to God. Kailangan ayusin natin yung ating puso, yung pag-ibig natin sa ating Diyos. No? Para yung pag-ibig natin sa Diyos ay makita na maging tunay. Let love be without dissimulation. Wala nawang pagbabalat kayo yung pagmamahal natin sa Diyos. Anong sabi ng Matthew chapter 22 verse 37? Ayon po dito, verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Ibig sabihin, kailangan yung ating puso, ang pag-ibig natin sa Diyos ay buong-buo ang puso. No? Love the Lord thy God with all thy heart. Ibig sabihin, yung buong puso natin, pag sinabi natin mahal natin ang Diyos, kailangan ibigay natin yung buong puso natin sa Kanya. Hindi kalahati, hindi half-hearted. Maraming mga tao, maraming mga Kristiyano na half-hearted o kalahating puso sa Panginoon, kalahating puso sa tao. Kalahating puso sa Panginoon, kalahating puso sa sanlibutan. Now, ibig sabihin, kailangan ang nais ng Diyos, pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, kailangan buong-buo yung puso mo para sa Kanya. No? Ang sabi ng Matthew, ang sabi ng salita ng Diyos, you cannot love God and mammon at the same time. Hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos at the same time mahal mo yung sanlibutan. At the same time mahal mo yung trabaho. At the same time, mahal mo yung ibang bagay. Kailangan pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, siya lang ang mamahalin mo. Yung buong puso mo, ibibigay mo sa Kanya. No? So, kailangan mong ayusin yan. Kailangan mong ayusin yung puso mo, yung pagmamahal mo sa Diyos ay buong buo. No? Now, our love, under construction, our heart, our love to others. No? Kailangan mahalin natin ang ating Panginoon, ang ating pagmamahal ay yung buong buo ang ating ibang tao. No? John 15 verse 12. John 15 verse 12. Ayon po dito sa 15 verse 12, This is my commandment that you love one another as I have loved you. Ibig sabihin, kapatid, kaibigan, kailangan yung puso natin under construction, our heart, our love to others. Kailangan ayusin natin yung ating pagmamahal natin, yung ating puso, yung pagmamahal natin sa ibang tao.
sa iba rin. Kailangan mahal natin sila. Huwag natin silang mahalin dahil lamang may kailangan ka. Huwag natin silang mahalin dahil meron kang gusto sa kanila. Meron kang nais makuha sa kanila. Huwag natin silang mahalin dahil maganda siya. Huwag natin silang mahalin dahil may pakinabang ka sa kanila. Kundi mahal mo siya dahil yan ay command ng Panginoon. Yan ay utos. It is a command. Our love to others is a command by the Lord. No? Utos yan ng ating Panginoon. No? Yung pagmamahal natin, kailangan ayusin natin yung puso natin para sa ibang tao, yung ating pagmamahal para sa kanila. Dahil ito'y utos ng ating Panginoong Hesus mismo. Nung siya'y nandito sa lupa, inutos niya yan na mahalin mo ang iba, ang iba. No? Now, yung love to others, also it is the proof that we are the Lord's disciple. Ito ay prueba na tayo ay disipulo ng ating Panginoon. Ano ibig sabihin ng disipulo? Disciple means follower of Christ. So ibig sabihin, kapag ikaw ay mahal mo ang tao, nagpapatunay ito, ang ibang tao na nagpapatunay ito na ikaw ay follower ni Christ, na ikaw ay tagasunod ni Kristo, na ikaw ay disciple. Buksan natin John 13 verse 35. John 13 verse 35. Ayon po dito, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to another. Ibig sabihin, malaman ng ibang tao na tayo ay disipulo ni Kristo kung pinapakita natin yung ating pagmamahal sa iba. Maraming tao ngayon, maraming Kristiyano ngayon, mananampalataya, kaya lang nila minamahal ang isang tao ay dahil meron silang pakinabang. Now, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, kailangan mahalin mo siya walang anuman kang makita sa Kanya. Kumbaga, unconditional yung pagmamahal mo sa Kanya. Wala kang hinihintay na kapalit. No? So, pangatlo, our heart, our love to the church, yung ating pagmamahal sa iglesia. Kailangan ipakita natin yung pagmamahal natin sa iglesia ng ating Panginoon. Kung saan tayo nabilang, paramdam natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Huwag nating hayaan na manghina o mabaliwala ang gawain ng Panginoon, ang iglesia ng Panginoon dahil sa hindi natin ito pinaparamdam sa Kanya. No? Kung mahal mo ang iglesia ng ating Panginoon, kailangan ipagmalaki mo yan. No? Kasi yung iglesia ng Panginoon na yan ay tinubos ng dugo ni Kristo. Yung iglesia ng Panginoon na yan, siya mismo ang nagtatag dyan sa iyo at dyan ka niligay ng Panginoon. So mahalin mo yan. Huwag mong tignan ang kahinaan ng bawat mga miyembro dyan sa loob ng iglesia na yan. Tignan mo yung kung ano ang maiaambag mo, kung ano ang maitutulong mo sa iglesia ng ating Panginoon. Yan yung pagmamahal. Yung mga gawain sa loob ng iglesia, gampanan mo, tukdin mo. No? Kung anong tungkulin na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, yan ang dapat mong gawin. Bakit doon nagpapakita na mahal mo ang iglesia ng Panginoon? 1 Peter chapter 2 verse 17. Ayon po dito, 1 Peter. Ayon po dito. 1 Peter 2:17. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Ibig sabihin, love the brotherhood. Pag sinabing love the brotherhood, yung pagsasamahan, yung organization, yung samahan, yung grupo, mahalin mo. Yung kapatiran, no? Mahalin mo yung kapatiran.
Ibig sabihin, yung sa loob ng iglesia ng Panginoon, mahalin mo yan. No? Bakit? Kasi iglesia ng Panginoon yan eh. No? Mahalin mo yung iglesia ng Panginoon. Tungkulin natin na iparamdam yung pagmamahal sa iglesia ng Panginoon. Kung may mga gawain dyan, gampanan natin. Kung may mga pangangailangan ng iglesia, ibigay natin. No? Yan yung pagmamahal. Huwag nating gutumin ang iglesia ng ating Panginoon. Huwag nating pahirapan ang iglesia ng Panginoon dahil diyan magpapakita na mahal mo ang iglesia ng Panginoon. Now, let Christ dwell in our hearts. Ibig sabihin, kapatid, kapag gusto mong maayos ang iyong puso, ma-under construction, maisaayos yung puso mo, let Christ dwell in our hearts. Meaning, let Christ reign in our hearts, that we may be rooted and grounded in love. Ibig sabihin, hayaan mo na ang Panginoon ang mamuhay, ang maghari sa puso mo para tayo ay maging mag-ugat at maging grounded in love. No? Ephesians chapter 3 verse 17, by that our hearts is fully constructed by love. Ibig sabihin, kapag ikaw hinayaan mo na si Kristo ang maghari sa puso mo, hinayaan mong manatili ang Panginoon sa puso mo, yung pag-ibig, yung puso mo ay fully constructed, no, by love. Ibig sabihin, naisaayos ng maayos, o naisagawa na naging maayos, naging maganda dahil sa pag-ibig. Now, pangalawa, under construction, una our heart, yung love. Pangalawa, our mind, yung faith natin. Luke 17 verse 5. Ayon po dito, chapter 17 verse 5. Verse 5. And the apostle said unto the Lord, increase our faith. Now, kapatid, our mind, our faith. Sabi ng mga apostoles, yung mga alagad ni Kristo, sabi ng alagad ni Kristo sa Panginoon, increase our faith. Pataasin mo ang aming pananampalataya. Ibig sabihin, nais nila ng mga apostoles na yung kanilang pag-iisip, yung kanilang pananampalataya ay mas lalo pang maisaayos. Maisaayos. Now, kapatid, kung ang pananampalataya mo medyo bumabagsak, mag-pray ka, Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya. Panginoon, pataasin mo, palaguin mo yung aking pananampalataya. No? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, sa gusto natin, minsan sa buhay ng Kristiyano, bumabagsak din, bumababa yung level ng ating pananampalataya. Kung iyong i-rate ang iyong pananampalataya sa Panginoon from 1 to 10, hanggang saan yung rate ng pananampalataya mo? Now, kung sa palagay mo medyo below level, mag-pray ka sa Panginoon, Lord, pataasin mo yung aking pananampalataya. Now, our faith, why? Ephesians chapter 6 verse 12 to 6 and 16. Ephesians chapter 6 verse 12 and 16. Okay, ayon po rito verse 12 and 16. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, and against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Verse 17. Verse 16. Talon tayo sa 16. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Now, kapatid, bakit kailangan nating isaayos yung ating pag-iisip o yung ating pananampalataya? Bakit kailangan nating isaayos yung ating pananampalataya? Because
we are facing spiritual battle. Humaharap tayo sa isang spiritual battle. Kapatid, yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga pagsubok sa buhay natin, hindi yan literal na laban. Ito ay spiritual na labanan. Hindi po yan basta-basta na pwede kang makipagsuntukan ng physically, na makipagbuno ng physically, kundi ito ay spiritual battle. So, kailangan natin palakasin yung ating pananampalataya. Kailangan natin patatagin yung ating pananampalataya because we are facing the spiritual battle and we need the shield. And that shield is faith. No, sabi ng 16, above all taking the shield of faith. Yung pananggalang ng pananampalataya. Yung pananampalataya ang magiging shield natin, yung ating magiging pananggalang sa mga pagsubok sa fiery darts na tinatapon ni Satan sa atin. Yung naaapoy na dart o yung pana, no? So we are facing the spiritual battle. Alam niyo mga kapatid, sayo't sa gusto natin harap tayo do sa mga pagsubok na hindi natin kaya. May mga pagkakataon na sa palagay natin hindi natin kaya, pero kailangan natin ng malakas na pananampalataya at nang sa ganon, mapagtagumpayan natin yan. And because Satan, our mind, palakasin natin yung ating pananampalataya. Bakit? Because we are facing the spiritual battle. Pangalawa, because Satan is desiring to have you. Now, Luke 22 verse 31. Sabi po dito, ayon po dito, Luke 22 verse 31. Ang kausap po ng Panginoon dito ay si Simon. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Now, kapatid, si Christ, ang ating Panginoong Jesus, sinabihan niya si Simon na si Satan, ninanais niya, pinagnanasaan niya si Simon. No? Now, ganun din sa ating pananampalataya. Binibigyan na po tayo ng warning. Bakit dumadaan tayo sa spiritual battle? Bakit dumadaan tayo sa mga pagsubok? Tandaan natin kapatid. Ang sabi ng Timothy, 2 Timothy 3:12, ang sabi doon, he who lives godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Bakit dumadaan tayo sa mga ganyang klaseng pagsubok, sa ganyang kahirapan? Kasi nais ng dyablo na tayo ay bumagsak spiritually. Nais ng dyablo na maalis tayo sa gawain ng Panginoon. Nais ng dyablo na tayo ay maagaw niya mula sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi niya na tayo maaagaw sa kamay ng Panginoon. Hindi niya na tayo makaaagaw mula doon sa buhay na walang gan patungo sa kaparasahan doon sa impyerno. Ang tanging gagawin na lang niya ay ibagsak tayo para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kaya yung pananampalataya natin, pilit niyang binabagsak. Bakit? Pinagnanasaan tayo ng dyablo. No? Pinagnanasaan ka ng dyablo. Kaya ang Panginoon nagbigay ng isang warning. Behold, Satan is desired to have you. No? Now, Satan is desiring to have us, kapatid. Now, 2 Timothy chapter 2 verse 1 and 3, ano sabi doon? Chapter 2 verse 1 and 3, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Verse 3, Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ibig sabihin kapatid, kapag ikaw ay gusto mong maging lumaki o tumaas ang iyong pananampalataya, mag-pray ka sa Panginoon, at pangalawa, kailangan maging matibay ka, maging matatag, maging malakas. No? Be strong and endure hardness. Magpakalakas ka at endure hardness.
as a good soldier of Jesus, of Christ. Now, always look our eyes only upon Jesus. Para yung pananampalataya mo ay hindi bumagsak, kailangan lagi tayo nakatingin, ang ating mga mata ay nakatingin lamang sa Panginoon. No? For He is the only author and the finisher of our faith. Siya lamang yung ating tagapagpapalakas ng ating pananampalataya. Our faith toward God must be totally strong. With that, we are fully constructed with our faith. Kailangan yung ating pananampalataya ay totally, yung ating pananampalataya sa Diyos ay totally malakas. No? With that, we are fully constructed with our faith. Ibig sabihin, yung under construction, maalis na doon sa under construction. Bakit? Kasi yung ating puso, yung pagmamahal natin ay talagang matatag na. Yung ating pananampalataya sa Panginoon ay matatag na. Bakit? At yun, masasabi na natin, we are fully constructed. No? Last, kapatid, under construction, our character, yung ating pag-uugali, yung ating ugali. Now, yung ibig sabihin yung testimony natin. Our under construction, our character, yung testimony natin. Kailangan, kapatid, yung ating testimony maayos. Yung ating, pag sinabing testimony, ito yung patotoo. Yung patotoo natin sa harapan ng tao, yung patotoo natin sa kaibigan natin, yung patotoo natin, yung patotoo mo, yung testimony mo sa mga kaklase mo. Gaano ba kaayos yung testimony mo, yung character mo, yung pag-uugali mo sa harapan ng mga tao? Ito ba'y kalugod-lugod? Our character, yung testimony natin, Matthew 5:13, ang sabi doon, ye are the salt of the earth. No, kayo ay asin ng sanlibutan. Pag sinabing asin, ito ay dapat nagbibigay lasa. Kaya makikita mo sa lahat ng mga nagluluto, kailangan nila ng asin. Kasi yung asin ang nagbibigay lasa sa isang lutuin. Na kapag walang asin, hindi yan magiging masarap yung lulutuin mo. No, walang lasa. No, ibig sabihin, yung ating conversation, yung ating pakikipag-usap, yung ating pananalita, kailangan ayusin natin. Ano sabi ng Colossians chapter 4 verse 6? Let your speech be always with grace, seasoned with salt. Yung pananalita, merong biyaya na seasoned with grace, with salt. Ibig sabihin, natimplahan ng asin. Now, kapatid, may lasa yung pananalita. Bakit? Kasi ang tao, hindi lamang yan tumitingin sa ginagawa mo, si kanikulos mo, na tumitingin yan, pinapakinggan nila kung ano yung mga sinasabi mo. Kung ikaw ay mananampalataya, dapat hindi ka na nagmumura. Kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay Kristiyano, dapat yung mga binibitawan mong salita ay hindi nakakasakit sa pandinig ng tao. Hindi nakakasakit sa mga sa puso ng tao. Kailangan maayos. Kasi diyan mo mapapakita na ikaw ay tunay na Kristiyano o mananampalataya kapag maayos ka makipag-usap sa kanila. May mga Kristiyano na kapag nagsalita may pagka-green-minded. No, mga green jokes, dapat alisin natin yan. Yung pagmumura, alisin natin yan. Kasi bad words yan eh. No? Let your speech be always with grace. May biyaya na timplahan ng asin. Our character, our conversation. Pangalawa, our action or works, yung ating mga gawa o yung ating mga trabaho o yung mga ating kilos, gawa at kilos.
Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kapatid, kailangan ipakita natin yung ating mabuting testimony, yung ating mabuting patotoo sa pamamagitan ng ating mga gawa. Bakit? Kasi sa mga gawa, tumitingin ang tao at kapag nakita nila maayos yung mga kilos at gawa mo, kilos at galaw mo, i-glorify nila ang Panginoon. Sasabihin nila, oh, iba yung kilos na ito, hindi kumikilos ng talagang hindi makabasag pinggan no, hindi makabasag baso. Now, kung ikaw ay Kristiyano, kailangan ipakita mo na may binago kang buhay. Kailangan may binago kang buhay, ipakita mo. May binago kang karakter. Anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kailangan dati ikaw ay gumikilos ng mali. Ngayon ikaw ay maayos na. Yung buhay mo dati, ganito. Ngayon, iba na dahil ikaw ay nakay Kristo na. At ipakita mo na meron kang bunga ng Espiritu. No, showing good testimony to others, it makes us more spiritually fruitful. Kapag nagpapakita ka ng mabuting testimony sa ibang tao, ay nagpapakita yan ng mas maraming bunga ng Espiritu. And that we are fully constructed in the sight of God. Kapag nagbubunga ka ng espiritu ng bunga, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, yung siyam na bunga na yan, nakita sa buhay mo, automatic, magkakaroon ka rin ng bunga ng kaluluwa. Proverbs 11:30. Sabi doon, yung bunga ng kaluluwa. No? Na makakapagbahagi ka may maaakay kang kaluluwa. No, para sa ating conclusion, under construction, una, our hearts, meaning open and close parenthesis, love. Our mind, open and close parenthesis, faith. Our character, open and close and parenthesis, testimonies. Para po sa ating conclusion, tignan po natin sa Psalms 51 verse 10. Anong sabi doon? Create in me a clean heart. Kailangan ipakita natin, hingin natin sa Panginoon na yung puso natin magkaroon ng malinis na puso. A clean heart. Sabi ni David, create in me a clean heart. No? At yan, kapag nagawa natin yan, automatic we are fully constructed. Talagang maayos na yung ating buhay, maayos na ang ating puso, maayos na ang ating pananampalataya, and we can be a blessing to others. Ephesians 2:10, created in Christ Jesus unto good works. Nilikha tayo. Sa Psalms 51:10, likhain mo ang malinis na puso, ang malinis ako sa malinis na puso. Sa Ephesians 2:10, nilikha tayo kay Kristo para sa mabuting gawa. Kapatid, we need to be fully constructed. Bakit? Dahil yan po ay magiging mas lalong kagamit-gamit tayo sa gawain ng Panginoon. Kapag yung ating puso, ang ating pag-iisip, ang ating karakter, yung ating ugali, magiging kagamit-gamit tayo sa gawain ng Panginoon. At magiging blessing tayo sa ibang tao. At marami tayong maakay na kaluluwa sa harapan ng Diyos. No? Now, you want to be fully constructed. Ngayon pa lang kapatid, mag-pray ka na, Panginoon, ayusin mo ang buhay ko. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa oras nito. Marami pong salamat sa salita nyo na amin pong napakinggan. Marami po salamat dakila Ma dahil alam namin na minsan yung aming pong puso, yung pagmamahal namin medyo hindi ganun kaayos, yung pagmamahal namin sa inyo, pagmamahal namin sa kapwa, yung pagmamahal namin sa iglesia nyo, hindi ganun kaayos at minsan may halong pagbabalat kayo. Dakilang Ma, ayusin po ito.
Ganon din dakila ang aming pong pag-iisip, yung aming pong pananampalataya. Palakasin niyo po, ayusin niyo po yung pananampalataya namin sa inyo. Dahil alam namin kami po ay humaharap sa spiritual battle na hindi po namin nakikita at kailangan po namin ng isang matibay na pananampalataya at nang sa ganon ito po ay amin pong mapaglabanan yung mga spiritual battle na yan, yung mga pagsubok sa buhay na yan, dakilama. Dakilama, ayusin nyo rin po ang aming pong pag-uugali, yung aming testimony, yung aming pananalita, ang aming kilos at galaw. Ayusin mo po dakilama at nang sa ganon ay marami pong tao na maakay namin sa inyong paanan, marami pong kaluluwa ang aming pong masiran at maakay sa inyong paanan, dakilama. Dakilama, maraming salamat sa salita niyo, naway ito po'y naging hamon po ito sa amin, naging pagpapala po ito sa amin, lalo na sa tagapagkinig namin, lalo na sa mga di pa nakakilala sa inyo, pagpalain niyo po ng salita niyo. Maraming salamat, dakilama, at naway kumilos po kayo sa aming mga puso at isipan. Ayusin niyo po ang buhay namin, Panginoon. Nais po namin maging kagamit-gamit, mas lalo pang naging kagamit-gamit sa gawain niyo at mas malalo pang maging pagpapala sa mga taong nakakakilala sa amin at di nakakakilala. Kilama, patawad sa mga nagdaang panahon na hindi po kami naging maayos. Naway sa oras nito at sa mga susunod na araw ay magiging maayos na po ang aming buhay. Dakilama, sa inyo po namin pinagkakatiwalang lahat na ito. Maraming salamat sa salita nyo at naway naging hamon po ito sa amin at maging kalaguan ng aming spiritual life, dakilama. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless us all, kapatid. Naway patuloy na pagpalain po tayo ng salita ng Diyos at patuloy kayong pagpalain, mga kapatid. Maraming salamat at kayo po'y mag-iingat, keep safe and stay healthy. God bless us all.